guys, Kim here and welcome back to my channel. For today's video, I'm going to share with you my current favorites at ang tagal na nung last na video natin. Disclaimer lang, hindi po sponsored itong video na to. Talagang nagustuhan ko lang yung mga i-share ko sa inyo based sa experience ko sa paggamit ko sa kanila. Hindi ko na patatagalin pa itong video na to, and without further ado, let's get into the video. First guys is the Sony XM5 na headphones or over-ear headphone. Ayan siya. Ganyan yung kanyang itsura. Meron tong black, dark blue, tsaka itong silver. Ang maganda dito at sobrang nagustuhan ko guys is yung kanyang active noise cancellation. Kasi wala ka talagang maririnig, as in black out lahat. Kahit gaano pa kaingay yung surroundings mo. Tapos ang ganda ng kanyang sound quality, talagang the best and sobrang crisp. And kung naghahanap kayo ng over-ear na headphones, ito ang mas ma-recommend ko sa inyo kaysa dun sa Apple na AirPods Max. Kasi ito very lightweight niya lang, tapos ang comfy pa niyang suotin. Unlike nung AirPod Max, sobrang bigat niya, tapos mahirap pang linisin. Na-detachable yun kaso mahirap siyang linisin guys. Ito kasi iwa-wipe mo lang siya and matatanggal na yung sweat at saka yung residue ng makeup na nag-transfer dito. Ang maganda pa dyan, meron siyang lagayan guys. So ito siya. Pwede mo siyang ilagay dyan. Tapos andito yung charger at saka yung jack kung gusto mo siyang gamitin. Lahat pala ng babanggitin ko ngayon is nasa aking description box below. Yung link, ayan, i-click nyo lang doon kung gusto nyo or interested kayo guys. Ayun, nasa description ko, nilagay ko lahat doon para hindi na kayo mahirapan maghanap. Next naman guys, ayan, nandito na rin tayo sa usapang headphone is this one. Yung kanyang headphone stand. Nabili ko lang to sa Shopee. 99 pesos lang siya. Ganyan yung kanyang itsura. Meron tong white, black, blue, ay sky blue, tsaka ayan, pink. So, syempre, pink yung pinili ko. And then, ganyan siya, guys. Pwede siyang paganyan. O, diba? Ang ganda ng combination ng color. Kala ko nga ang pangit kapag nilagay mo, pero hindi. Ayan, maganda siya. Sulit ka na kasi very sturdy niya, kahit na plastic lang yung material, pero hindi siya yung talagang, alam mo, yung plastic na magaan. Medyo may bigat din siya, at saka hindi siya basta-basta natatanggal. Kaya safe yung headphone nyo dito sa headphone stand na to. Next naman, ito talaga mapapabudol kayo dito. Ito guys, yung parang waist trainer siya. Ganyan yung kanyang itsura. Ayan. O diba, ang laki-laki ko, tapos ang liit-liit ng size nito. Hindi mo alam kung kakasya ba siya sa akin. Kakasya ba siya sa akin? Pero guys, nagkasya siya. Kasi very stretchable niya talaga. Tapos, kapag umupo ka, hindi siya yung natutupi. Kasi meron siyang ganito, may support siya na matigas dito. Ayan, may matigas siya dito. Para siyang shape trainer or shape waist trainer, parang ganun. Kapag nakadress ka guys, ayan, pwede mong gamitin to dahil nakakapagpalit talaga siya ng tiyan. Meron pa nga akong binili guys, ayan no, dalawang color black at saka isang beige. Tsaka mura lang siya guys, unlike kapag bumili ka sa mall, sobrang mahal. Parang nasa 700 to 1,000 peso. Pero ito, nasa 200 plus lang siya guys. Kaya ayan no, nag-hoard ako ng 3 talaga para in case na pwede ko siyang gamitin pang everyday. Next naman is itong tripod na gamit ko guys. Ilalagay ko na lang dito yung video sa gilid ko kasi naka-stand siya at ito yung gamit-gamit ko ngayon. Kaya hindi ko siya mapakita sa inyo. Pero meron akong video na ilalagay dito. Ay, ito yung tripod na Ulanzi MT44. Sobrang sulit niya kasi pwede kang mag-picture, pwede kang mag-video na mag-isa ka lang dahil talagang mataas or yung height niya hanggang lagpas tao. Kaya pwede kang mag-video gamit ito kapag mag-isa ka lang. And sulit siya kasi ang dami mong magagawa sa kanya. Pwedeng paliitan and pwedeng palakihan. Tapos medyo mababa lang siya kapag dinala mo. Next naman guys is yung aking desk na table sa likod. Ayan siya.
Pag ganyan yung kanyang itsura. Ito, sobrang sulit to para sa akin kasi tignan mo, ang dami kong nalagay, ang dami kong nagawang design dito sa desk na to. At very sturdy, hindi parang cheap yung quality niya kahit na mura lang. Nakuha ko lang ata siya kapag may voucher ka pa, parang nasa 1.5 na lang. Ayan. Ayun, sobrang sulit talaga nito kasi talagang makapal siya tsaka matibay, hindi siya yung gumigewang-gewang. Next naman guys is this one, AirPods Pro na 2nd gen. Ginagamit ko to kapag magko-commute kasi kapag naka-headphone ka na ganon, 'di ba? Baka mamaya kunin naman sa'yo. So ito, para nakatago siya. Ayan. Okay din sa akin tong headphone na to. Ito naman, kung papipiliin kayo sa earphone or headphone, sa headphone si Sony ang ma-recommend ko sa inyo. Pero kapag earphone naman yung hanap nyo, mas ma-recommend ko si AirPods Pro na 2nd gen. Marami siyang in-improve. Kasi galing ako sa 1st gen. Okay sa akin guys yung 1st gen na AirPods Pro. Tapos ito, sinold ko na kasi yung 1st gen ko, kaya bumili ako ng 2nd gen. Ito naman, meron siyang speaker dito. Kapag hinahanap mo siya sa Find My, mas malakas na siya at mas maririnig mo na talaga. Pwede mo siyang i-sling. Kaso kasi, hindi ko siya ginagamit. Baka magasgasan. Kaya talagang tinatago ko siya sa kanyang case. Ayan siya, guys. Next is chain ko, guys. Ito yung Kuromi na keychain. Kasi napoprotektahan niya yung AirTag. At syempre, Kuromi to, guys. Ayan. Meron tong kasama na lanyard. Ganyan yung kanyang itsura. Pwede ko siyang isabit. Tapos hindi halata, diba? Parang keychain lang. Nakaganyan siya sa kanya. Next naman, accessory din to ng AirTag. So, ganyan siya. And meron siyang pin or isasabit mo siya sa loob ng damit ng toddler nyo or ng baby nyo. Ayan. Basta kung kahit saan siya, sa short na nakatago yung AirTag. Kasi mayroon akong binili na parang pang-watch, kaso yun naman, pwede kasing tanggalin yun at saka pwedeng manakaw in case. Pero take note guys ha, kapag ninakaw nyo yung AirTag, wala kayong magagawa dun sa AirTag na yun. Itatapon nyo lang din kahit na nakawin siya, hindi siya magagamit nung nagnakaw kasi naka-pair siya dun sa mismong owner. Kumbaga, pag tinapon niya yun, ikaw na lang bahala kung nasan na yung AirTag na yun. Kasi sa Find My mo, hahanapin mo na lang siya. Kung porsigido ka talagang hanapin yung AirTag, mahanap at mahanap mo siya. Pero kapag merong kumuha, hindi niya yun magagamit at hindi niya yun mape-pair dun sa kanyang phone. Kaya safe na safe yung AirTag kahit nakunin ng iba. Very useful din neto, lalo na kapag nag-aaral na yung toddlers nyo. Siyempre, di ba, kapag may mga classmates siya, tapos nakita yon, baka mamaya kasi nakawin kapag nakalagay sa wrist o kaya sa relo, baka nakawin sa kanya hablutin. Ito, talagang matatago mo siya sa loob ng damit niya at hindi nila mapapansin. Tapos, syempre, matatrack mo din kung nasaan yung toddler mo. So, there you go guys for my favorites video. I hope nagustuhan nyo yung ganitong video. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!